Hindi ako makapaniwala. Noong nilalang iyon. Diyos ko po, bakit meron kanyang nilalang dito? Saan nanggaling yun? Bakit? Bakit may tala itong kadena? Bago ko simulan ang ating kwento sa araw na ito, ay huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share upang mas marami pang maabot ng ating mga kwento. At kung meron kayong mga karanasan o kwento na nais ibahagi sa ating nagkapakinig, ay maaari po kayong mag-send ng inyong storya sa mga kwento ni Tio Delio 03@gmail.com. Simulan natin ang kwento at takutan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa totoong istorya na ibinahagi ng ating katribo na si Chris, dekada 90, Northern Samar. Halina't pakinggan natin ang kanyang istorya. Sa tuwing maaalala ko ang mga nangyari noong mga gabing iyon, Tio Delio, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Magpasa hanggang ngayon. Sa tuwing naalala ko ang itsura ng nilalang na iyon ay kinikilabutan pa din ang bukong pagkatao. Ganun pala ang itsura nila sa totoong buhay, na akala ko ay sa pelikula at kwento ko lamang mapapanood, maririnig. Magandang araw po, Tio Delio. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Ang kwentong ibabahagi ko ay sarili ko pong karanasan at sariwa pa sa aking isipan ng lahat, kahit matagal na ito nangyari. Ang nakakilabot na karanasan kong ito, nang minsang may nilalang na nagpakita sa akin. Nagtira po ako sa isa sa mga bayan ng Northern Samar. Di ko na po sasabihin kung saan na eksaktong lokasyon ng aking kwento, sapagkat magpas hanggang ngayon ay buhay pa din ang isa sa mga pamilya na mababanggit sa kwentong ito, at para na rin maprotektahan ang aming lugar. Maganda naman ng aming bayan, kahit maliit lamang ito, kahit papaano ay sagana naman sa pagkakakitaan, kuprahan, pangingisda at palayan. Iilan lamang iyan sa mga pangunahing pangkabuhayan ng aming bayan. Pero kami, Tio Delio, ay nasa medyo baryo kami. Masasabi ko na hindi naman ganoon kasalat ang aming pamumuhay, dahil kahit papaano ay mayroon ang maliit na sakahan ng aking ama at maliit na kuprahan. Napahabayat ang aking intro, Tio Delio. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos ng aking kwento. Naniniwala ba kayo sa mga sigmil at mga aswang? Sa mga hindi po nakakaalam, ang sigibin ay isang misteryosong nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Ay inilarawan bilang isang nilalang na lumalabas sa gabi upang sipsipin ang dugo ng mga tao mula sa kanilang mga anino. Mayroon itong kakaibang anyo, nakahawig ng isang kambing na walang sungay. Ngunit may napakalaking tenga na kayang pumalakpak. Sinasabing naglalakad ito ng patras at may kakayahang maging invisible. Sa ilang mga kwento, ang sigbin ay inilalarawan bilang isang alagang hayop ng mga mangkukulam o ng mga pamilyang mayroong espesyal na kapangyarihan, tulad ng sa mga aswang. Ang mga alamat tungkol sa sigbin ay karaniwang naririnig sa mga probinsya, partikular sa lugar ng Visayas at Mindanao, kung saan ang mga tao ay nagkukwento tungkol sa mga nakakatakot na karanasan nila tungkol sa nilalang na ito. Ayon pa sa ibang kwento, ang sigbin ay kanilang nauutusan at nakakasama sa pakikipaglaban, at kaya nilang makipag-isa rito kung kinakailangan. Meron itong dalawang kulay na kalimitan ay itim at puti ayon sa mga kwento-kwento. Meron pang ibang tawag sa kanila, depende sa lugar na kinaroonan nito. At ayon sa mga matatanda, may iba't ibang kakayahan ang mga ito depende sa mga nangangalaga rito. Sabi-sabi din na ito ang tagamasid ng mga aswang. Kung meron ng taong malapit ng mamatay, aabangan nila ito at gagawin nila itong pagkain.
Maaga pa lamang ay naghahanda na kayo matulog, Tio Delio. Dahil nga nasa probinsya kami, kaya karamihan sa mga kabayan ay di na nagpapaabot ng masyadong gabi. Bukod kasi sa mga taong masasamang loob, ay iniiwasan din namin na makasalamuha ng mga hindi kaaya-ayang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kung hindi niyo na itatanong, ay halos nasa bukid pa ang aming baryo. Kaya pagpatak pa lamang ng takip silim ay nag-aasikaso na kami para maganda sa pagtulog. Mahimbing na kaming natutulog ng mga panahong iyan, Tio Telio. Kasama ko ang aking anak. Dahil ng mga panahong yan ay ang asawa ko ay hindi pa nakauwi at kinabukasan pa ito uuwi. Sa una ay maayos naman ng paligid at tahimik. Tanging mga tunog lamang ng mga kulisap. Insekto ang iyong maririnig. Sa kasarapan ng aming pagtulog, Tio Delio ay bigla na lamang akong naalimpungatan na makarinig ako ng kakaibang tunog na nagmumula sa labas ng aming bahay. Ngunit dito nagtataka ko ay parang may hinihila o nakataling kadena dito. Dahil sa bawat paglakad nito ay kasabay nito ang pagtunog ng kadenang dala nito. Bigla akong napabangon sa aking pagkakahiga at pinakiramdaman ko ng maigi kung talagang meron ako nadidinig na kakaiba. Ano kayang ingay na iyon? Parang merong kakaibang nilalang sa labas ng aming tahanan na. Uwi ka ni Chris sa kanyang sarili. Habang pinapakiramdaman ng paligid. Habang pinapakiramdaman ko itong mabuti, Tio Delio, upang makasiguro na meron ng nilalang sa labas ng aming bahay ay dahan-dahan naman akong tumagapang papunta sa sulok ng aming kwarto upang makita ko sa siwang ng aming dingding ang nilalang. Habang papalapit ako sa gilid ng aming kwarto, Tio Delio, ay hindi ko maiwasan ang matakot at manginig. Naririnig ko na ng mas malinaw ang nilikha nitong tunog na habang papalapit ako sa aming dingding. Ang tunog niya, Tio Delio, ay parang umiiyak na may kasamang mahinang pag-angil na parang aso. Basta kakaiba ang ginagawa nitong tunog at ingay na talaga namang nagpatayo ng aking balahibo. Ano kayang na yun? Ang hinihila ng kadena. Pero sino ang maghihila ng kadena sa ganitong 10 oras ng gabi? Tanong ni Chris sa kanyang sarili ulit. Hindi siya mapakali sapagkat nagugulumihanan siya sa mga nangyayari. Iniisip niya kung panaginip lang ba o pinaglaruan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Teka nga, sisilipin ko kung ano ito. Kung ano ang nasa labas ng bahay namin. Wika ni Chris sa kanyang sarili. Sa kabila ng takot at kilabot, Tio Delio, ay nandun pa rin sa akin ang kuryosidad na makita ang nilalang na tila nagmamasid sa labas ng aming bahay. Dahil hindi din ako mapakali, kahit na natatakot ay para bang may tumutulak sa akin na tingnan ko ang nilalang na nalilikha ng kakaibang tunog. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa malit na siwang ng aming dingding. Ganun na lamang ang aking pagkabigla at para akong binuhusan ng malamig na tubig, Tio Delio. Dahil ang nakikita ko ay isang uri ng hayop na ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Halos mawalan ako ng hangin sa aking katawan. Gusto kong pakawalan ng isang malakas na sigaw. Ngunit ni isang tunog ay walang lumalabas mula sa aking bibig, Tio Delio. Ang itsura nito ay talaga namang nagpanginig ng bukong katawan. Malaaso ang itsura nito na parang kambing, Tio Delio. Malaki at medyo nakataas ang huliang bahagi ng katawan nito at mahaba din ang buntot nito at may hilay-hilay itong kadena na siya namang nakatalis sa kanyang leeg. Sobrang nakakatakot at di mo gugustuhin makasalubong ang nilalang na ito sa gabi. Ang ginagawa nito, Tibelio, ay pabalik-balik lamang sa harapan ng aming bahay na tila bagang may minamatyagan sa kanyang paligid. Dahil nga tabi ng kalsada ang aming bahay kaya dinig na dinig ko ang nilikang tunog nito. Matagal-tagal din akong nakatitig sa nilalang na iyon, Teodelio. Dahil siguro sa pagkabigla kaya hindi kaagad ako nakaalis sa aking kinaroroonan. Ngunit hindi din nagtagal ang nilalang na iyon at nakikita ko na itong umaalis. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan ko pa ito ng tingin. Ngunit parang tumatagos lamang ito sa mga matadaanan niya o baka pinaglaro lang ako na aking paningin.
Pagpasok nito sa medyo mapunong bahagi ng aming lugar, ay bigla na lamang ito naglaho. Kaya ang ginawa ko ay nagmadali na akong bumalik sa aking higaan at nagtakip na lang ako ng kumot habang nagdarasal na sana ay huwag nang bumalik ang nilalang na iyon. Nakatulog naman ako ng maayos ng gabing iyong Teodelio. Kinabukasan pagkagising ay agad ko itong ikinuwento sa aking nanay upang malaman ko kung ano ang nilalang na iyon, kung bakit nagpakita ito ng gabing iyon. Naabutan ko nagkakape si nanay sa kusina kaya agad ko itong pinuntahan para ikwento ang nangyari kagabi. Ay, ano ba kagabi ay may nakita akong malaking aso na may hilang kadena sa labas ng ating bahay. Pero parang nakayuko ang paglakad nito at parang nagili ka ng kaibang tunog. Gigisingin sana kita pero nanginginig na ako sa takot eh. Sus, Ginoo anak, sigbi lang nakita mo. Bebe, pakita na naman pala ang nilalang na iyan. Tagal na panahon na nang huling na ikwento sa akin ng lola mo ang tungkol sa mga iyan. Mukhang meron na namang mamamatay o meron na namang may sakit sa ating baryo ah. Kaya nagpapakita na naman ang mga iyan. Ha? Mamamatay, Nay? Sino naman? Sino naman ang mamamatay, Inay? Wala naman akong kilalang matandang mahina dito sa ating kapitbahay. At saka, nagpakita po ulit. Ibig sabihin ay lumalabas ang nilalang na iyan sa tuwing meron silang kukunin? Tanong ni Chris sa kanyang inay na may halong pagtataka. Naku anak, hindi lang naman sa mga kalapit bahay natin. Pwedeng mayroong may sakit sa kabilang kalye. Basta, dito lamang iyan sa ating baryo. Alam mo naman na malakas ang mga pang-amoy ng mga nilalang na iyan. Nagkataon lang siguro na diyan sa harap natin na gustuhang magmasid. At oo anak, dahil sabi sa akin ng lola mo ganyan din ang nangyari noon sa kanilang kababaryo. May nakita din sa sigbin na tulad na yan. At kalaunan ay namatay nga yung taong may karamdaman. Nagkataon lamang ngayon na ikaw ang nakita. Ha? Ganun po ba inay? Eh, sino naman ho ang may sakit dito sa ating baryo? Ang sabi sa akin ni Elyong, dinala daw yung sa center si Marieta noong nakarang araw lamang dahil bigla na lang itong nahilo at natumba. Kaya yun, nagpapagaling pa sa kanilang bahay at siguro ay dala na rin ng kanyang katandaan kaya hindi na kinaya ng kanyang katawan. Ganun po ba inay? Paano malalaman na nandiyan na sila at kukunin nila ang taong may sakit at mahina na? Hindi ko din alam anak. Basta may kakayahan ang mga tagapag-alaga niya na kumuha ng may sakit at mahina na. Kung sa anong paraan hindi ko na alam kung anong ginagamit nilang pamamaraan. Basta yung mga pisting iyan ay naisagawa nila ang kanilang mga plano. Ayon sa kagustuhan nila. Pero ang mga manggagamot at albularyo ay alam ang mga bagay na iyan. Ha? Ganun po ba inay? Nakakatakot naman ho pala kung gayon. Kaya kayo ho ay magdudubling ingat ho kayo lalo na ang inyong kalusugan. Saad naman ni Chris sa kanyang ina habang humihigop ng mainit na kape. At ayon pa sa kwento ng mga nakatanda dito sa amin, Tio Delio, maaari daw na alaga iyon ng mag-asawang matanda dun sa dulo ng paryo. Dahil minsan ding hinahabol ng mga tao ang matandang lalaki sa kalaliman ng gabi. Dahil may ginagawa itong kaduda-duda. Ngunit nang habulin nila ito ay mabilis itong nakatakbo at pagdating sa parting madilim na bahagi ng aming lugar at malapit na sa kanyang bahay, ay bigla na lang ito naglaho na parang bula. At nung nagkasakit nga ito, Teodelio, ay wala na isa sa kanyang kapamilya ang dumalaw sa ospital na pinagdalhan dito. Matagal pang nanatili sa ospital ang matandang lalaki. Subalit wala naman itong pumupunta kahit pa ang asawa nito. Inay, nasa ospital daw yung matandang lalaki? Napangalanan na lang nating Mang Igmi. Bakit ospital daw si Mang Igmi, inay? Di ba malakas pa yon? Tanong ni Chris sa kanyang inay. Oo nga raw eh. Siguro katandaan na din. Ay, matanda na yung taong iyon, anak. Kaya siguro hindi na kinaya ng kanyang katawan. Pero matanda na yun si Mang Igmi di pa ako nag-aasawa. Mang Igmi na yan eh. Ha? Di ba na ang lakas-lakas pa nun?
Dumadaan pa nga dito sa atin yun minsan eh. Nakikita ko pa ngayon umiigib ng tubig sa balon. Akala mo lang iyon anak, pero matanda ng taong iyan. Eh alam mo naman siguro ang istorya ng mag-asawang iyan. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit hanggang ngayon ay malakas pa din yan si Mang Igme. Tsaka anak, di basta-basta namamatay ang mga ganyang klaseng tao. Dahil sabi ng aking inay dati ang mga taong may espesyal na kakayahan ay kailangan meron silang masasalinan ng kanilang kakayahan bago sila pumanaw. Sabi pa ng nanay ni Chris, ay matagal daw ang proseso ng pagpili ng pagsasalin na kung tawagin nila ay bertud dahil kailangan pa nila itong mapapayag sa pagsasalin dahil kung hindi, na pumayag ay pipili sila ng ibang mag-anak na tatanggap sa bertud. Ang bertud mga katribwa ay isang hugis bato na kadalasang kulay itim sa mga kaliwa o may kapangyarihang itim at asul o puti naman sa kanan o mga maubuting may alam sa lihim na karunungan. Sa tanda at tagal ko nang naninirahan dito sa aming lugar Teotelio ay ngayon lang ako nakaranas ng ganitong klase ng kababalaghan. Di kasi ako naniniwala dati sa mga kwento-kwento ng aking mga magulang at mga nakakatanda dito sa aming lugar tungkol sa mag-asawang nakatira sa dulo ng aming baryo at may alaga doon na sigbin. Dahil hindi naman ako mapaniwalain sa mga ganyang kwento. Para sa akin kasi, to see is to believe. Yun ang nga Teodelio. Minsan kahit gaano talaga kaganda ang isang lugar, ay meron itong itinatagong lihim na ilan lamang ang nakakaalam at minsan pa nga ay nakakalimutan sa pagdaan ng mga henerasyon. At minsan naman ay sa tagal na nangyari ang mga kwento ay sa matatanda na lang natin ito mapapakinggan. Gayunpaman, ang bawat hiwaga ng mga kwento ay may hatid laging kilabot at takot. Subalit kasama nito ang mga aral na matututunan natin mula rito. So yun na nga, hanggang dito na lang mga katribo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo tungkol sa aking sariling karanasan. At meron pa po akong karanasang nais pang ibahagi sa inyo. Gagawin ko lang Teodelio at send ko din agad sa iyo pagkatapos kong gawin. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang bawat isa. Ayun na nga ang kwento ni Chris mula sa Northern Samar. So, kayo mga katribo, ano sa palagay ninyo? Totoo kaya ang mga sigbin at mga aswang? Ano sa palagay ninyo? Hmm, mapapaisip ka talaga sa mundong ginagalawan natin ano? Kung talaga bang totoo sila o pinaglalaruan lamang tayo ng ating imahinasyon. Anyway, kayo nang bahala kung ano sa tingin ninyo. Comment down below. Muli, maraming salamat. Ito ang inyong Tenyo.